Hello bro, may magandang gabi po. Oy bro, magandang gabi rin. Long time no here. Meron sana akong tanong bro based sa experience ko bro kasi yung laging tinatabayan ko na bahay dun sa pinapasukan ng auntie ko. Ang dami ng mga yung mga yung mga marami nang namatay doon ba haya ba? Tapos na-experience ko, nagiga ako doon sa sopa. Nung nagiga ako sa sopa, ang bigat ng katawan ko at saka sumakit ang buong ulo ko, parang ang bigat-bigat talaga. Tapos sabi ko, ano ito? Yun, kaya lumipat ako ng matulugan ko kasi gusto ko kasi mag-rest ng tanghali. So naglipat ako ng ibang matulugan. Tapos habang natutulog ako, sabi ko, sakit talaga ng ulo ko. Maya-maya, nung nakagising ko pa rin ako mapakali, nag-prayer for protection ako, wala ko ba, nakita ko lang din doon sa Padisikia. Tapos, nung pagkatapos nun, meron kasi ako dala, every time nagdala kasi ako ng oil, yung blessed oil, sacrament. Tapos nag-ikot, lagyan ko yung ulo ko, tapos gano'n. Maya-maya bro, nawala yung sakit ng ulo ko. Ano ba yung bro? Infested ba yung area doon? Yung ang dami naghihaya? Yun lang tanong ko. Infested ba yung area na yun? Bago ko ibigay kay Bro Wendy, long time ba na yun? Hindi ka puyat? Hindi po bro. Hindi naman. Okay. So Bro Wendell, yun ang tanong Bro Wendell, kung yun bang lugar rin, infested ba yun? Bro Wendell? Okay. Una, malaking posibilidad na may infestation. Ikalawa, malaki ding posibilidad na merong unang level ka ng psychic ability. Dahil yung unang level ng psychic ability, may naramdaman. Pag makapasok sa bahay na infested, parang may naramdaman. Yun po ang pahayag ni Father Winston Cabading, no? Tungkol sa infestation. Sandali, nanap ko yung pahayag niya. Susunod na lang siguro. Nauna natin yung pinakinggan. Yun. Yung unang level, may naramdaman. Pag makapasok o makapunta sa infestation, yun po yung unang level. Yung ikalawang level, may nakita na. Yung may naramdaman, part sa kaniyang level, parang may nakitang shadowng dumadaan. Yun, minsan. Mag-ingat din. So, kung yun ang naramdaman mo, nasa unang level na ng tinatawag na psychic ability. Ang ikalawang level ng psychic ability, na makita na talaga niya yung tao. No? At ang ikatlong level, yung makausap na. Yun ang the highest level. Yes, bro. Talaga, sumakit talaga yung ulo ko. Tapos nung umalis ako, tapos nung nakita ko sa Facebook is nag-pray ako ng pray for protection. Then meron akong dala-dala blessed oil, and then yung blessed na holy water. Ayun, i-consecrate ko yung sarili ko na para maproteksyonan. Pero pagka maya-maya wala na. Pero ang bigat talaga doon sa pagpasok ko pa lang, yung paghiga ko doon sa yung area na yun kung saan ginahaya yung patay. Ang labad, sakit ang ulo ko. Sakit talaga. Mabigat ang katawan ko. So yun lang talaga bro. Salamat kay bro. Salamat sa... kapatid, yung nakapasok ka sa office, wala ka bang naramdaman? Yung na-feel ko bro, nilalamig ako bro. Yung pumasok ka sa office? Opo. Okay. So, hindi ko maintindihan yung feeling ko. Parang gusto ko nga sana hindi magpasok doon, pero nandun na kasi ba. Yung feeling ko lang, yung parang bigat.
Baka ano lang yun bro, baka psychological ba? Di ba, minsan ganyan tayo. Pero yung mga background kasi niya, no, na-interview ko na siya, dapat makipagkita ka nila ni Father Romanos, kapatid. Busy lagi. Lagi siya busy, bro. Oo, Hindi ko tama. na makakuha. Dami din siyang mga inaasikaso. Pero siya ang mas malapit siguro sa inyo, no? Oo. Siya talaga yung pinakamalapit. No, pero kung Nag-check po na, pero may time yes, kayo, yes. pwede kayo mabalik din sa office. Sige bro, sige bro. Salamat bro sa offer. Sige bro, magkita tayo uli. Phone po ulit. Okay. Salamat, kapatid. At punta na tayo sa next questioner, no? Si Mon. Mon, kapatid, paki-unmute at kung may camera, paki-open. Salamat. Hello, magandang araw po sa lahat. Naririnig po ninyo ako? Yes, kapatid. Okay, so magandang araw po at saka magandang gabi po sa lahat po ng subaybay po ng punto por punto. Isa po akong Katoliko, meron po akong 3 tanong. Yung pong una po ay tungkol po sa sacramentals. Alam ko po na po pwede pong ipa-bless yung pong mineral water. Ang tanong ko po, pwede din po bang ipa-bless yung distilled water at saka purified water? Bro Wendell? Okay, yes, pwede kapatid, pwede. Pwede din gawing exercise water sa blessing yung naturang mga tubig. Ang di pwede kasi sa blessing ng sacramental, halimbawa yung rock salt, kailangan yung rock salt. Pero pag iodized salt, di pwede. Okay po. Okay po. Ito po yung pangalawang tanong ko po, Brother Wendell. Pagka po ba nagdadasal po si Father Darwin at bineblesan po yung mga sacramentals, kinakailangan din po ba natin na makipagdasal din po sa kanya habang bineblesan po yung mga sacramentals o pwede po siya na lang po ang mag-bless noon nang hindi tayo nagpa-participate sa pagdadasal ng sacramental? Ang pagbasa sa tinatawag na formula of blessing, sa kanya lang yan. Maliban lang yan sa mga parts na meron tayong, kailangan tayong sumagot amin. No? May mga parts dyan na kailangan ang lay magkasagot. Pero merong yung kabuuan, halos kabuuan na formula sa ordained minister lang, ang pari lang nang gumagawa niyan. Pero pag sinabi niya na yung tubig mo, lagyan mo ng holy water, dapat lagyan, kapatid. Okay po, salamat po. Ito na lang po yung last ko pong tanong. Pagka po ba ang tao namatay, malalaman po ba niya sa kabilang buhay kung sino po yung mga tao na nagdasal sa kanya at saka mga tumulong sa kanya ng palihim habang nabubuhay pa siya? So kung may tao bang namatay, alam ba nung namatay na tao kung sino yung nagdasal sa kanya? Yun ba yun? Apo, kung halimbawa, mamamatay ako ngayon. Pag namatay ba, sample lang po, halimbawa, sample lang po. Halimbawa, sample, di mamamatay ako, di sa kabilang buhay, malalaman ko ba kung sino yung mga taong tumulong sa akin ng palihim habang nabubuhay ako at saka yung mga taong nagdasal sa akin habang nabubuhay ako ng palihim, secretly? So you mean palihim? Apo, yung palihim, para po secret, halimbawa. Okay, ang sagot natin dyan kapatid, nasa unang Korinto, no? 4 ito ang sabi ni San Pablo, no? Ang maglalahad ng lahat ng mga tinago ang Panginoong Jesucristo lang. So ito yung, kasi ang sa tanong mo about sa lihim, no? So dito natin basahin sa pahayag ni San Pablo. 1 Corinthians 4:4, no? Gamit ko dito ay ang Biblia. First Corinthians, sakit lang. Wala kasi dyan 1 Corinthians 4,
verse 4. So itong nakasulat, no? Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Sa 5, kaya nga, wag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. Kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. So, yun ang sabi ni San Pablo. Ang tanong mo kasi about sa lihim. So, ang maghahayag daw nun, ang ating Panginoong Jesucristo pagdating niya. Okay. So, bali sa afterlife, hindi ka aware kung sino yung mga tumulong sa iyo nung nabubuhay ka at saka yung mga nananalangin sa iyo. Tama po ba? Maaring malalaman mo kung ipapahayag ng Diyos, pero yung what I mean is yung totality of ano ba? Yung ano talaga yung mga lihim na kailangan ibunyag or ibunyag sa ano na yun, pagdating ng Panginoon na yun, na ibubunyag lahat, sabi ni San Pablo, ang mga nalilihi, ang mga nakalihim. Pero kung some ano siguro, no, some matter na baka ipahayag sa iyo ng Diyos, pwede siguro din. Hindi ko lang ako sigurado, Bro Wendell. Kapatid, ang mga kaluluwa, no, they are not bound by time and space. At ikalawa, di natin makalimutan ang the 12 articles of Christian faith. Ano po yung 12 articles? Nandyan sa Apostles' Creed, ang 12 articles of Christian faith, ang communion with saints. Ano po yung communion with saints? May kaugnayan tayo. Yung church militant, tayong nasa lupa. Yung church of suffering, yung nasa purgatorio. Yung church of triumphant, yung nasa langit. Tayo'y merong kaugnayan sa isa't isa. No? At kung sakali, batay sa ating aral, kung sakali tayo'y nanalangin para sa mga kaluluwa na nasa purgatorio, pag sila'y mapunta na sa langit, sa James chapter 5 verse 20, dahil sa communion of saints, may epekto din. Pwede po bang mabasa yung James 5:20? James 5:20. Basahin muna natin, no? Santiago ba yung James, bro? Nalimutan. Minsan, makakalimutan nila ko. 20, ito ang sabi. Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Meron talagang communion, no? Pag meron tayong madala sa kabutihan, yun makapagligtas ng kaluluwa. At tayo'y iilaw umano sa kabanalan. At yung mga kaluluwa na nasa purgatorio, nasa pamamagitan ng ating mortification, prayer, and sacrifice, kung sila'y nasa langit, sila din ay magiging bahagi para manalangin para sa atin, kapatid. Dahil yun po ang tinatawag na communion with saints. Yun, kapatid. Okay po, marami pong salamat sa punto por punto. May suggestion lang po ako na sana po gumawa po kayo nung frame sa Facebook po na punto por punto para yun po in such a way parang isa na rin pong evangelization yon para doon po sa ating mga kaibigan po na ka-friend po natin sa mga Facebook. Salamat po sa lahat. Sa punto por punto, more power and God bless us all. Salamat po. Salamat din sa mga kapatid, no, sa iyong advice. Ating namin ako dyan do. Anong frame yun? Yun ba yung frame na gaya na ginawa ni Brother Lim? May ginawa kasi si Brother Lim, di ba, na frame?
Narinig ako? Yes, bro. Oo. Baka off na siya, bro. Okay. May ginawa. Ang sabi niya, bro, gawa daw tayo ng frame para daw sa mga kaibigan niya, para ma-share niya. Frame, gaya nung sa sa yung bilog. Yun ba yun? I don't know what yung identity siguro, Brad Jando, sa punto. Natin ulit si Brother Mon, pwede ba unmute mo ulit? Opo, hello po, narinig niyo po ako? Yes. Tama po, yun po yung sinasabi niyo po, yung po para pong nakabilog. May ginawa na si niyan, si Brother Lim. Brother Lim, Brother Lim, bigay ka ng info. Hello, Brother Philip John. Ayan si Philip John pasalita. Brother Philip John, masalita ka, Brother Philip John. Saan dyan? Philip John Lim. Di nyo nakikita si Philip John Lim? Pakita ko sa ayan, nakita nyo screen ko? Yan po. Ayan gumawa si Brother Philip John Lim ng frame. Kung gusto mo magkaroon ng ganyang frame, kontakin mo si Brother Philip John kung saan niya sinave. Yan ba ibig mo sabihin, Brother Mon? Hello? Ang point siguro niya, bro, dyan yung official talaga nasa punto por punto na na logo. Kasi hindi ako gumagawa ng ganito. Kasi baka kasi yung mga kalaban natin sa pananampalataya gumamit ng punto por punto, magkunwaring kasamahan natin. Tapos gagawa ng kabulastugan, tayo pa yung magmukhang Tinan mo, punto por punto yan. Gagawa ng kasamaan. Kung si Padre Darwin nga, ginagawan nga ng fake account para lang kunwari naka-chat, naka-video call, nakatawag. Yan pa kaya hindi gagawin. Mahirap. Hindi ako gumagawa ng official. Inahayaan ko lang si Brother Lim gumawa. Kung gusto nyong sumunod sa ginagawa niya, di sumunod kayo. Pero, sabi natin official, hindi ako gagawa dahil baka gamitin yan ng kalaban pangontra sa atin. Gagawa ng mga kabulastugan sa Facebook. Tapos mapagkakamalan punto por punto yan. Kaya papaalam ko na lang na hindi po, Brother Mon. Okay ba yung Brother Mon? Tama po, naintindihan ko po kayo. Tama po, naintindihan ko rin po yung punto ninyo. Salamat po sa at least po, aware na po ako na meron pong punto por punto po na ginawa po si Brother Lim. Okay, thank you, Brother Mon. Maraming salamat sa iyo, Brother Mon. So, move na po tayo sa next. Ang tatanong naman si Diselma. Hello, Brother Diselma. Ma'am Diselma ba to? Diselma, hello? Diselma, hello. Yun. Ma'am, okay, thank you. Wag lang, ma'am. Ay, ate. Ayun. Ate, yan. Yan. Gando, nagtanong na ako noon pero i-clarify ko lang kasi nagpadugo nga kami noon ng bahay namin, ng dugo ng manok. Ano po ba yung exact page ba ng break of consecration ba yon? Yung exact page para hindi malito yung Paris Press namin pag exact page ng break, seals and consecrations. Yes. Yun ay nasa page 62. 62. Hmm. Sa akin 76. Kita mo iba-iba. Yun pala pabasa ko sa Paris Press namin, mali pala ito. 62 pala. Ito yung ginagamit nyo? Sa Parisikia? Yes, bro. Yan ang in-order ko. Okay. Yung itim. Itong itim. So, page 62. 62. Hindi pala. Fair protection na nabuksan ko. Mali. Sige, erase. Nilista ko mali pala. Ito yung 76. Tama. 76. Oo. Ako yung nagkamali tapos ng... yung
Tapos yung bro, yung deliverance prayer, anong page ba yun? Deliverance prayer, nasa ano yun? Page 81. Hindi 80? 80, andun yung instruction sa 80. Pero ang prayer nasa 81. 81. So, yan lang bro ang babasahin ng Paris Press, yung break of consecration, tapos break curses, break curses and spells, prayer to break unholy ties, deliverance 1. Oo, yun sa deliverance 1. Oo. Tapos, yun lang, tapos blessing na. Ng house. Yun blessing na. Pero bro, wala yun sa una, prayer protection, wala na yan. Sa una. Dapat talaga ang prayer for protection ng mangunguna. Unang-una, seal of protection, no? Yung sprinkle. Ang seal of protection, nandito yan sa page page 51, number page 51, ito yung instruction, step by step. Ask for the guidance of the Holy Spirit, ask from your heart the protection of Mama Mary, seek the assistance of the saints, 4, bind all demonic interactions using holy water around and sprinkle water around and saying, I forbid in the name of Jesus Christ any demonic interaction in any communication, and seal this place in the blood of Jesus. Yon. And then simulan natin yung 51 to 52. Tapos simulan natin yung protection prayer, and then break seals and consecrations, break curses and spells, break any unholy ties, grounded sa Brother Edgar, grounded. And then saglit lang bro, nililista ko bro, inay. Nililista mo pala. Okay, May. Yes, okay. Ano yun ang seal of protection? Ano yung intention niyo po, ate, magpa-bless ng bahay? Dala na rin yun, pero muna kasi pinagduguan ng manok, bro. Paturo tayo kay Brother Wendell. Brother Wendell, anong kailangan na mga prayers? Ano ang mga step by step na gagawin dahil napaduguan yung bahay? Una talaga yung pag-break ng consecration, pero di kalimutan, kahit ang Paris Press ang isagawa yan, ang prayer for protection. Prayer for protection, nasa aklat ni Father Sikia na pwede magamit, and then break the consecration. Pero mas mabuti na yung gumagawa ng padugo ay mangungumpisal din, no? Una silang mangungumpisal sa ginawa ng mga occult practices. Pagkatapos niyan, gawin yung pag-break ng consecration. Kahit hindi exorcist, basta Paris Priest, siya ang pinaka-authority na gumagawa. At pagkatapos ng break of consecration, pwede yung isunod yung blessing sa panimala sa buong bahay, no, area. At pagkatapos, cleansing prayer. Cleansing prayer. Una bro, yung break of consecration and spells. Yes. Kasi nililista ko po. Tapos yung number 2 po, yung protection prayer. Hindi. Una yung protection prayer. Una ang protection prayer, then break the consecration. Protection prayer, number 2, break consecration. Break consecration. Tapos, 1, 2. Number 3, bro, yung may deliverance. Yung deliverance 1. Pwede kung sakali ang bahay kung sakali ang bahay infested, pwedeng gamitin ng pare yung Pope Leo XIII exorcism, no? At pwedeng pangalanan niya, halimbawa may palaging nag-aaway sa loob ng bahay, pangalanan na yung spirit spirit ng pag-aaway, no?
O halimbawa yung paulit-ulit na sakit, no? Yun, pangalanan. Using the Poplio-13. Pagkatapos niyan, pwede na anong page yun? Nandyan, ang pare lang nandyan, Poplio-13. Okay. Yeah. So, prayer, protection prayer, by consecration, deliverance 1, tapos blessing na bro, yun lang. Cleansing prayer. Cleansing prayer. Cleansing prayer. Tapos bro, Wendell, na-ask ko may ano pa yun bro, may kandila pa yun. Oo, dahil mag-blessing kayo, mag-pray kayo, kailangan may kandila. Okay pala. Mabuti na yung kandila na gamitin ninyo, yung exercise candle na. Exercise, ay wala akong. Pwede naman ang pare ay makapag-bless ng exercise candle, no? Bili kayo ng kandila, may part diyan sa naturang aklat na pwedeng gamitin yung formula sa blessing ng kandila. At yun ang gagamitin ninyo, sindihan niyo sa pag-break ng consecration at sa buong bahay. Sa buong bahay. Okay na lang yun bro, yung walang exorcism bell, okay lang yun. Wala kami okay lang yun. Okay lang yun. Sige. Yun ang bro Wendell, thank you po. Okay, you're welcome. Thank you bro. Okay, thank you. At kung dagdag kaalaman, search mo lang sa Facebook yung Family Deliverance Tutorial, baka magkaroon ka ng idea doon. Oo, nakita ko na yan kay Brother Edgar po. Pinasa ni Cecilda. Nalito ako doon kaya pumasok na ako sa Zoom kasi maraming yung by step ba yun san? Sunod lang tayo sa it's either sa YouTube channel ko o dito kasi all about sa Deliverance Handbook ang topic natin this week, next week, all about Deliverance Handbook yon. Yeah, mag-abang ka lang sa every night topic natin para maging updated ka. Okay, thank you bro, Jando. Okay, thank you. No, so yan. So move tayo na naman sa next naman na magtatanong naman ngayong gabi. Itong si Ate Meg Silva. Ate Meg Silva, good evening. Good evening, bro. Good evening sa lahat. May tanong lang po ako kay, i-address ko kay Bro Wendell. Go ahead Kagabi, doon ako natulog sa kaibigan ko. Tapos, yung nanaginip ako ng yung dinag-anan ako ng isang babae. Anong ibig sabihin doon? Nag-pray naman ako bago ako matulog. Pero hindi ako nagising dahil doon, nagising na ako umaga na talaga. Pero nag-pray daw ako ng Pater Noster. Hindi ko matapos-tapos kasi nakalimutan ko. Yun yung sa ko, yung kagabi. Doon ako sa ibang bahay natulog sa kaibigan ko dahil nag-isa lang siya. Anong itsura ng babae, te? Normal na babae. Yung babae, siya, yung, bali, ako yung, dalawa kaming doon, yung parang carer ako sa babaeng yun. Tapos isang lalaki carer, dalawa kaming carer. Kasi yung babae parang may ba siya, yung baliw ng kunti. Tapos parang nakita ko sa mata niya na siya, yung parang may sapi siya. Nakita ko sa mata niya na nag-iba yung mata niya na parang nangitim na. Tapos bigla niya akong inatak na ako, dinaganan ako sa tiyan. Tapos nagdasal daw ako. Tapos dahil na may kwintas ako na Saint Benedictine, sabi ko, sige kan, may kwintas ako dyan na Saint Benedictine, mahipo mo yan. Tapos nawala siya. Nawala. Yung panganaginip na yun, bigla lang nawala. Tapos tuloy-tuloy yung tulog ko. Nagising ako sa umaga. Yung naalala ko siya. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos
Hindi lang naman isang beses ako natulog doon sa kaibigan ko kasi sinamahan ko nga siya, nasa hospital yung asawa niya. So, anong ibig sabihin doon? Harassment ko ba yun o na-contaminated ako dahil yung bahay niya, marami silang yung mga yung display na pero pinatanggal ko, sabi ko tanggalin mo yan kasi parang hindi yan tapos ba ako yung kasi may bisita siya na yung magpartner ba na tumboy. Oy. Nung kahapon yun, tapos kagabi doon ako natulog sa kanila. Tapos sabi ko, hala, baka yung yun? Okay, bigay natin ang pagsagot kay Brother Wendell. Brother Wendell? Malinaw na attack talaga yun. Kagabi, yung paring Francisca na bisita namin, nasa Roma na assign, nagtanong siya sa akin, bakit pag kahit nasa Roma siya o sa iba basta, unang araw niya, sinasakal siya ng demonyo. No? So, real talaga na meron tayong kalaban na hindi matutulog kahit tayo'y tulog. Tayo'y aatakihin kahit tayo'y tulog. Kaya pwede natin gamitin yung exercise oil bago matulog. In the name of Jesus, I seal myself with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Yun. I-cross natin sa ating noo. At kahit nga ginawa yan, merong karanasan ako na may atake pa rin minsan, no? Minsan sa habang natulog na ganyan. Lalo na pag may tumatawag na merong dinadala pala sa office. So, naalala ko din, nasa linya ba si Brad Kenneth, Brojando? Si Brad Kenneth, daming mga occult paraphernalias ang pinatanggal niya. Maraming mga occult paraphernalias yung tinatanggal niya. Abang mas mabuti kung nasa linya ni Kenneth dahil experience niya, sinasakal talaga siya, no? At sabi ng maitim na tao na nagpakita sa kanya, ikaw ang dahilan kung bakit tinanggal yon, no? At naputol yung puno ng mangga, na nasa kanilang bahay. So si Brad Kenneth yan, may experience tungkol dyan. Tinatanggal niya yung mga... Brad Wendell. Yes, brother. Yung testimony ni Brother Kenneth, yung nandyan siya sa station yon, yung siya lang mag-isa yung weekend, yung nandyan lang siya sa sala at saka yung TV naka-close na, naka-off na. Kaya bigla lang naka-on. Then 3 beses yun na babangon po siya para po ma-off niya. Pero pangatlo, hindi na siya nabangon din. Bigla lang may naharap sa kanyang malaking tao, parang kapre. Kayo ang dahilan na yung mga kamag-anak mo hindi na magpunta ng albularyo at pinatanggal nila yung mga occult paraphernalia at biglang nawala. At pagkawala, yung malaking puno ng mangga sa kabila ng compound ng yung stasyon na nila, yung sa likod, bigla lang hindi naman siya siguro yung manok ang yung hating gabi na yung parang giuyog Brother Wendell yun ang testimony ni Brother Kenneth nga parang malaking tao ang sa puno ng mangga. Yun ang testimony ni Brother Kenneth. Pero mas maganda si Brother Kenneth yun ang mag-testimony. Yun ang sinishare natin sa yung experience niya, yung pag-uwi niya sa kanilang bayan, yung bayan ng Tabina, yun ang daw. Tapos yung nakaseminar ng Exorcism Deliverance sa parokya ni Father Rene sa San Pedro,
Yan na, pinapayuhan na yung mga kamag-anak na wag na kayo magpunta na albularyo, tanggalin yon, yung tanang lahat ng mga okol paraphernalia at saka magkumpisal kayo at renounce yun dahil napakita sa kanya yung kapre. Yan ang testimony ni Brother Kenneth. Yung ano naman, yung ewan ko, may ilang bisis na ako natulog doon, pero nung last week na pinatanggal ko yung mga, ano nila, yung may mga Buddha sila na, ano ba yun, yung maraming, yung parang sa, ano, yung Buddha, yung ano, Buddha. Tapos pinatanggal ko sa kanya, patos mga Chinese na mga ano-ano. Tapos nung gabing yun, nung ginawa niya yun, nanaginip yung kaibigan ko, yung may-ari ng bahay na, ano, na kinagat siya ng ahas. Sabi ko, ako naman, nandun ako noon, ako nagpatanggal, nagdasal na ako ng ano yung prayer for protection. Tapos naghugas ako ng holy water sa kamay ko kasi inutosan niya akong ipaabot yung malaking dream catcher. Sabi ko, nandun pa talaga sa kwarto na natulugan ko yun. Tapos ang ginawa ko, sabi ko ayoko nang matulog doon kasi ang laki ng dream catcher na pinatyan mo doon, sinabit. So sabi ko, tanggalin mo yun, ayoko doon. Tapos, nung kagabi naman, bigla na lang akong, yung panaginip ko na yung babaeng yun, parang baliw siya ng kunti, pero nagtrabaho daw ako doon sa babaeng yun, ako yung bantay, dalawa kami, tapos bigla na lang niya akong inatak, dinag-anan sa tiyan, tapos kasi nakita ko na may ano siya, parang may sapi siya, na nakita ko yung mata niyang nangitim. Tapos, yun nagulat na lang ako, pero dahil sa panaginip ko, susuot ko kasi itong Benedictine ko na cross, tapos may rosary pa ako, may Mama Mary, tapos nagdasal daw ako ng Pater Noster, pati yung Ave Maria kay Mama Mary. Tapos umalis siya. Tapos marunong daw siya, sabi niya, marunong din akong mag-Latin. Sabi niya, marunong din daw siya mag-Latin. Nagsagot siya sa akin. Sabi ko, tapos parang lalo na lang yun, nung pag sabi ko may Benedictine Cruz ako dyan, nakaano sa akin. Sabi ko, umalis ka, tapos umalis siya. Tapos tuloy-tuloy naman yung tulog ko. Nagising na lang ako sa umaga, naalala ko yung panaginip na yun. So, hindi ko alam kung ano yun, sa attack yun dahil sa bahay o ano, kasi may bisita siyang mga tumboy kahapon, sabi niya. Brother Wendell, ano yung ano mo doon? Ibigay muna kay Brad Tata, nag-message kasi ako sa isang pari, Brad Jan. Kasi meron akong research kasi dito, at based to sa research ko, meron tinatawag na batibat, no? Tawag na batibat, pero iba tong nandito sa ataka nawala. Yan. Iba to nandito kasi dahil ang nandito kasi obese. Sabi dito, batibat. The batibat is a vengeful demon found in Ilocano folklore. In Tagalog folklore, the creature is called bangungot. The batibat takes the form of an ancient, grotesquely obese, tree-dwelling female spirit. Pero nasa punuan kasi ito kapag matutulog ka sa ilalim ng puno, ito yung dyan, malaki, napakatabang babae na dadagan sa'yo, no? Yung, ito, bangungot din ito, pero sa'yo kasi is normal lang. Itim ba? Itim? Ang babae hindi, normal lang na parang... May mukha, wala? Oo, may mukha. Nakita ko nga yung mukha niya, pati yung mata niya, na kasi nagtrabaho daw ako sa babaeng yun kasi parang ko, bantay ako sa kanya, dalawa kaming lalaki, may kasama akong lalaki, pero ako lang yung inatak niya, nung nakita niya ako. Ang ginawa mo, nag-pray ka na lang para mawala siya. Oo. Okay na yun. Nag-pray ako ng Latin. Tapos ang ko lang doon, maraming bisis na ako natulog doon, pero kagabi lang ako na naginip ng ganun. Pag naginip ka ng ganun, magdasal ka na lang, Temeg, kasi yun ang talagang pangontra sa bangungot. Oo, yung bago din ako natulog, din ako yung ginawa, sabi ni Brother Wendell na yung sa holy oil na tapos nag-sprinkle pa ako ng holy water, yung talagang nabilis niya yun, kampante ako, pero nabigla lang ako. May isa pa akong tanong kay Brother Wendell. Yes, go ahead.
Nung itanong ko sana to last week kasi narinig ko yung may babaeng nagtanong tungkol sa panaginip din. Na yung sabi ni Brother Wendell, narinig ko na sabi niya, nangyari ba ng totoo yung panaginip ko, panaginip niya? Na tinanong ni Brother Wendell. So ang tanong ko, may panaginip ako na noon pa, hindi ko nakalimutan, o hindi pa ako nakarating dito sa UK, na panaginipan ko yun at nagkatotoo. Na so ano bang ibig sabihin noon pag nagkatotoo yung panaginip na nangyari talaga? Pero hindi naman masama yung panaginip, hindi masama bro, kasi nasa Pilipinas pa ako mga early 2000, hindi pa ako nakarating dito sa UK. Ang panaginip ko, may isang tao na nagbigay sa akin ng parang prayer booklet na lang. Tapos pag open ko si Saint Faustina at saka yung sa Divine Mercy. Tapos nung nakarating ako dito sa UK, nung unang pagsimba ko, yung may taong doon sa pintuan na nagbibigay siya ng mga prayer na yung sa Divine Mercy. Tapos inopen ko yun, naalala ko yung panaginip ko. Inano ko na, sabi ko, hala, ito yung sa panaginip ko na may nagbigay sa akin na lalaki na hindi din siya Pilipino, rin siya yung parang taga rito na puti. Tapos pagbukas ko talaga, pagbigay niya, naalala ko yung panaginip ko na ito yung picture na binigay sa akin na si Saint Faustina, pero binaliwala ko yun, pasok lang kami sa simbahan. Tapos gano'n, sabi ko, ano kaya yun? Kasi yung panaginip ko na sa Pilipinas ako, nakarating ako dito, tapos nagkatotoo. Yun. Ano tawag doon? Yung yung Divine Mercy na prayer, yung nandyan si Saint Faustina. Hawak-hawak ko pa nga ngayon yung prayer na to na hindi ko naman siya ginawa kasi yung yung nagpe-pray lang ako sa Divine Mercy, yung parang 3 o'clock habit, pero nung pag-pandemic na, binuksan ko siya uli, na nakita ko siya sa wallet ko kasi nilagay ko sa wallet talaga ng pagbigay ng tao doon sa simbahan o ng simba ko dito. Tapos naalala ko, sabi ko, paano kaya ito gawin? Tapos, yun, nung hinanap ko siya sa YouTube na, ganito lang pala magawa ng Divine Mercy, yung prayer na yung talaga, yung hindi lang short prayer. So, nakita ko sa ginawa ko na mula 2020 kasi 3 o'clock habit lang yung alam ko yung prayer na Divine Mercy. So, ito yung teka, ipakita ko sa sa camera. Yung ito siya, Divine Mercy. Yun yung binigay sa akin. Ito din yung sa panaginip ko. Tapos si Saint Faustina dito sa likod. Yan. So natatanong siya, Brother Wendell, kung ano ibig sabihin ng panaginip na yon? Anong ibig sabihin? Ito yung binigay sa akin. Ito din yung sa panaginip ko. Okay. Yung si Saint Faustina. Wag maniwala agad-agad sa panaginip. No? Dahil yung nakabatay sa panaginip, delikado po, lalo na yung maniwala kung anong ibig kahulugan sa panaginip. May mga mahilig magbasa ng kahulugan sa panaginip. Ang nangyari, yung kanilang anak o apo ay nagiging sonambulistic type of demonic possession dahil sa mahilig magbasa ng panaginip. Mag-iingat talaga niyan. At bakit huwag agad maniniwala? Dahil ang demonyo kasi pwedeng kung nanaginip ka ng horror, pwedeng mag-ibang anyo, managinip ka ng mga banal para hindi ka na matakot, at mag-ingat din dahil ang taktika niya, magbigay siya ng 99 na totoo. Pero mag-ingat sa 1%. 99% totoo. Tunay. Mag-ingat sa 1%. Dahil yun 1%, sisiguruhin niya na gigibain niya yung nauna niyang ibinigay na 99. Kaya huwag agad maniniwala. Okay. So, Ate Meg, okay na ba yon? Ate Meg, okay na ba yon?
Ayun, okay, thank you. Kasi yun lang narinig ko na kung patanong ni Brother Wendell dun sa nagtanong noon na kung anong totoo ba yun nangyari. Pero totoo talaga yung sinabi mo, Bro Wendell, kasi nagbabasa talaga ako noon, way back 2000, nagbabasa ako ng about dreams. Thank you. Mm-hmm. Okay. Kaya siguro. Thank you, Ate Meg. Yun. Thank you. Yun ang kanya. So, mag-ingat kayo sa panaginip pa. Wag basta-basta mag-interpret. Dito naman tayo kay Lynn Daciado. Huwag tayo magpaniwala masyado. Lynn Daciado? Yes. Good evening, Brother Jando. May tanong lang ako about sa yung sa exorcism book. Kasi, interesado kasi ako sana na aralin siya or basahin. Or kabisaduhin. Kaya lang baka may mabulabog ako dito sa namin sa bahay kasi hindi ko alam kung may mga ganun. Nung last kasi na nakinig ako dito sa punto per punto, naalala ko yung isang lalaki na parang kinakabisado niya sa shower, lumakas yung yung ganun. Hindi pa ako masyadong prepared kasi wala rin po ako ngayong kilalang exorcist priest. So, okay lang po ba yun? Kung, halimbawa, bibili ako ng book tapos kabisaduhin ko siya? No. Kabisaduhin mo, wag mo lang isali yung exorcism prayer tsaka yung blessing of sacramentals. Okay. Okay. Sige. Thank you. Yun lang po. Okay, thank you, Ma'am Lynn Daciado. So, move naman tayo sa naman kay May. Hello, May. Good evening. Hello, good evening po. Hello, good evening. Good evening, naririnig po? Yes, naririnig ka po. Ate. Okay. Magandang gabi po. May tanong ko lang po kasi malapit na po kami mag-for good na family. So, yung bahay po namin, parang 8 years na siyang na-bless ng pare. So, ngayon mag-for good na kami. So, kailangan pa bang ipa-bless ulit? Or kami na lang? Or ako na lang? Brother Wendell. Yes, hindi ko nakinig dahil nagkasalukuyan kasi kaming nag-communicate ngayon dahil sige. Isang pare na out of curiosity umanib sa Freemasonry. So, kasalukuyan pa. Okay. Brother Edgar? Okay, so dapat ba i-publish ng pare? Ilang taon na ba yung iniwan na ng bahay? Parang 8 years na po namin nagili. So, nauwian lang namin bakasyon 2 years. Tapos 1 month lang, tapos alis na nun. So, ngayon, mag-stay na talaga kami. So, matagal na. Parang, siguro, kasama na ito sa yung tinatawag na haunted house. So, dapat, pa-deliverance po yung bahay mo. Palayasin yung mga evil spirit yan at mag-publish tayo ng mga pare, no? Yun ang dapat gawin ninyo. Kasi matagal na, 8 years na. Nagpasok ng mga evil spirit yan. Haunted house na yan. So, anong gagawin niya, Brother Edgar? Yung tanong niya ba? Yung tanong niya na ano tanong mo, Mamay? Sa kalawa, pwede ba siya ipa-bless uli? O kayo na lang mabibless yung ba tanong mo? Nabili yung Catholic Handbook of Deliverance. Kasi meron akong nakita dito yung Entrustment of the Home to Mary, Hope of Christians. So dapat talaga po pare na or... Merong dyan, ate? Ward Spiritual Disturbance? Meron po akong... May nakalagay dyan, Ward Spiritual Disturbance. Nasa page... page 126. Yan ang gamitin niya.
Okay po. Nakita ko siya. Oh, yan. Yan ang gamitin sa bahay. Pwede siya kahit kami lang po, okay lang. Pwede kayo mag-deliverance, pero dapat mag-publish bago mag-deliverance. Okay na po ba yun, Ate May? Pero, hindi kayo mag-publish. pero para sure po, publish ko na lang din ulit, no? Publish mo. Pwede rin. Okay na po ba yan, Ate May? Tapos po, meron pa akong... Sige, go ahead. Meron pa po. Kunwari po, bibili ng furniture kasi yung parang sa kakilala ko, yung mga galing ng ibang bansa. Tapos, mostly galing Japan yung mga binibenta niya eh. So, narinig ko kanina yung bumili ng damit na uhay-uhay. So, ito, mga furniture naman. So, ano po ba? Kailangan po bang ano yun, yung consecrate? Ano po ba yun? Yung para mawala yung dating may-ari ng gamit na yun. Baka may something. Grounded si Badidgar. Badidgar, grounded ka. Oh. Grounded yung ano mo, maluwag. Okay na. Maluwag. Okay na. Oh. Dapat lang. Sige, go ahead. Ano pong prayer yon? Dapat, ano yon sa page 76 yung prayer para pag-break sa mga, kung mayroong consecration, break mo. Lahat ng mga pagkain, yung mga damit. Yun, pwede ko yung gawin. Mga bagay. Kasi, 3 times. Kasi may napanood ako sa Kapuso mo, Jessica Soho. Salamin yun eh. Tapos, binili niya. Tapos may nagpapakita dun sa salamin niya. So, second hand kasi yung binibili. So, yun. Gamitin mo yung bago namin sabihin. Okay po. Tapos, last na lang po. Kasi yung pong regarding po sa laying of hands, sabi ko po to sa leader namin. So, sabi po niya sa akin, tayo daw po lahat ay nabinyagan. So, tayo daw po lahat ay parang yung pare. So, pwede daw mag laying of hands. So, yun po. Ang pare pwede. Pero tayo, pare mga laygo ay hindi. Ang mga laygo, hindi. Pero, kung mayroon kayong sacramental, yung sing-sing, yung crucifix, ay pwede mong ilagay sa ulo, ay para kayong naglilihan. Pero, hindi. Ang intention mo, yung sing-sing. Ang sing-sing yung ilapat mo sa ulo. Kasi nasanay po kami dito, pag hindi pwede kapag walang kuhan sacramental. Hindi pwede pag walang sacrament. Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat po, bro. Thank you, bro, Jando. Okay, thank you, Ma'am May. Ikaw na lang mag-mute kasi hindi kita ma-mute dito. Sige po. Ako lang. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Okay. Diyan naman tayo kay Mary Jane Nyo. Mary Jane Nyo? Hello? Mary Jane Nyo? Wala. Si Mary Jane Nyo. So, dito. Hello, ayun. Good evening po. Hello, good evening. Magtatanong lang po ako about sa panaginip po. Kasi yung palaging every night, nananaginip ako ng patay na. Pero yung action is in my dream, buhay sila. For example, my father and then my brother-in-law. Parang ganun. Ano po yung ibig sabihin nun? Brother Tata? Yes, sadali lang kayo meron tayong So, yung panaginip na yung panaginipan mo, yung matagal nang namatay, pero sa panaginip mo buhay, yun ba? Yes, ganun lang. Yung mga patay is yung kamag-anak mo? Opo, mostly hindi naman every night, maybe every other day or every 2 days. My father, my brother,
or my mother-in-law. And then last night, hindi ko nga, kaibigan ko lang yata or classmate ko yung ano. Pero patay na siya. Pero yung in action, buhay siya. Sa panigilan. Pero yun, yung mukha niya, ganun pa rin, hindi yun nag-iba. Oo, hindi. Okay. As in... based po sa aking experience, mismo aking ama, patay naman, pero minsan, hindi sa lahat na, sa iyo ay palagi, di ba? Pero sa akin, kakataon ba, mga pangatlo sigurong bisis na naginip ko sa kanya na medyo buhay siya pero ngunit patay na. So yun ang dahilan na minsan makalimutan ko siya na pagdasal. So pagdasal ko ulit, yun ang dahilan nga sa ngayon, halos gabi-gabi o before po ako mag-prayer ng Holy Rosary, pag ipagdasal ko yung lahat of yung mystery, yung may mystery na sa akin kadalasan yung ikalamang misteryo. Ipadasal yung mga intention sa mga kaluluwa pag marosary. So baka humingi sila ng prayer. Pero yung sa iyo, yung kadalasan na hindi lang minsan, palagi na. So baka may na yun, may ibang baka invested na yun kay hindi tayo basta-basta maniwala sa panaginip. Baka yung demonyo attack na yun. Pero mas maganda siguro para sa akin, ipagdasal mong kaluluwa sa mga kamag-anak mong nandiyan sa kabilang buhay na pakihumingi sila ng dasal. Actually, pag nagdasal ako, kasama namin yung mga souls nila pero hindi ko nga rin palagi silang lalo na yung tatay ko. Tapos, pag nagdasal ako ng rosary, ini-include ko naman siya talaga for sa isang mystery. And then, nagpe-prayer intention po ako through online na nilalagay ko na prayer for his soul, something like that. Pero hindi ko mag-gets bakit siya nagpapapanaginip. So, mas maganda siguro, before kayo magtulog, maliban na mag-rosary po kayo, bless po kayo sa yung kwarto. Okay lang po ba yung rosary na nakikinig ako na like in YouTube? Kaso nakakatulugan ko po. Hindi yun epektibo. Mas maganda kayo vocal prayer yung kayo ang mag-rosary. Hindi lang yung sa online. Okay, salamat po. Okay, maganda. Maraming salamat. Thank you very much. Okay, thank you, Ma'am Mary Jane.